programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw mga pamilya, narito naman tayo sa ating paboritong palabas sa aking munting channel, FVG's Batang Quiapo. Na nakita ni Rigor na pinalabas ang pugante na bago nilang nahuli, pumunta siya agad kay Colonel Suarez at tinanong bakit pinalabas mo ang bago nating nahuli na pugante. Kaya mayroon na taong nagpiyansa sa kanya. At sa kabilang banda naman, habang si Santino ay naghanap ng pera para pambayad sa ospital ng nanay niya, pumunta siya sa coach niya. Coach, tulungan mo ako, ang nanay ko ay doon sa ospital, aksidente, sinaksak siya. Santino, mayroon akong pera pero hindi yan sa akin. Ang may-ari, yun ay ating amo. Ganon, maghanap na lang ako sa ibang coach. At pumunta si Santino sa kanyang kaibigan na babae at doon siya nang hingi ng tulungan mo ako kasi ang nanay ko doon sa ospital. At ilan ang halaga, Santino, ang gusto mo? Magkano? Binigyan agad si Santino ng pera. Ang gusto mo lang may peram sa akin. At agad pumunta si Santino sa ospital. At sa kabilang banda naman, habang ang may anak ng may-ari ng pera humingi ng pera kay coach. Sabi ng coach, ilan? 150,000. Uy, malaki ma yun. Hindi ako magbigay sa iyo kapag hindi ako makapalam sa tatay mo. At sa kabilang banda naman, habang sa hospital doon na si Santino, dumating ang nurse. Sinabihan niya, ma'am, magbabayad kami sa aming billing dito sa hospital. Binigay ni Santino ang pera at binilang ng nurse at sabi niya, kulang ito sir. Maghintay na lang ngayon, dumating ang tatay ko. At sa kabilang banda naman, habang si Tanggol at ang kanyang boss nag-usapan, nagpasalamat si Tanggol na binigyan ni boss ang kanilang mga tao na nagbenta ng mga diamante. At ang sabi ni Supremo, mali man yun. Bakit mali, Supremo? Sabi ni Tanggol. Pinabinta ninyo ang ating mga tauhan ng peke na diamante. Madamay tayong lahat. At ang sabi ni Madonna, totoo yun. At ang sabi ni boss Madonna, hirap ang pamumuhay ngayon. Kailangan magkapitalim tayo. Huwag kayong mag-alala. Bigyan natin ng tama na sahod ang ating mga tauhan. At sa kabilang banda naman, habang si Coach ay naglalakad pa uwi, may taong sumalubong sa kanya at binugbog siya ng binugbog at nagkabubugan sila. At binuksan ni boss ang kanyang mukha at nakilala niya nga anak sa kanyang amo at sinaksak siya ng sinaksak. At sa kabilang banda naman, habang si Lina nagkakain, dumating si Rigor at tinanong ni Rigor si Lina kung saan si Marites. Ang sabi ni Lina, hindi ko alam kung saan si Marites nagpunta. Kakain ka kung gusto kang kakain. Nang habang si Rigor ay nagkakain, pumunta si Ruda. Rigor, bakit? Ano Ruda? Hindi mo alam, si Marites ay sinaksak. Bakit? Sino ang saksak sa kanya? Hindi namin alam, Rigor, kung saan. Saan siya ngayon? Doon na sa hospital. Sige, puntahan ko siya. At sa kabilang banda naman, habang si Marites ay doon sa hospital, sinabihan siya ng nurse na maglipat sa ibang kwarto kasi mayroong taong nagbabayad sa kwarto na kanyang lipatan. At sa kabilang banda naman, ang dumating si Rigor, hinanap niya si Marites kung saan. Nakita niya ang isang nurse. Sinabihan niya, nurse, mayroon ba kayong pasyente dito na Marites di Magiba? Oo sir, saan siya? Linipat namin sa ibang kwarto. At pinuntahan ni Rigor sa Marites at tinanong bakit ano nangyari sa iyo Marites. Sinaksak ako Rigor, hindi alam kung sino ang nagsaksak sa akin. Kaya nag-usapan kami ni Tinding na kinidnap ako. Yun nga, hindi ka nagsabi sa akin. Alam mo, pulis ako. At hanggang dito na lang mga kapatid. Abangan naman natin bukas kung ano naman ang mangyari. At huwag niyo akong kalimutan sa pag-share, like, subscribe. Maraming salamat.